Hello Taurus! Welcome dito sa iyong first week of April reading. Yan, maraming salamat Taurus kung like ka nanonood ng mga readings natin. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook page, at sa mga nag-avail ng mga reading services natin, lalong-lalo na dun sa mga suki natin, laging bumabalik. Yan. At kung bago po kayo, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding personal reading services naman po, mag-message privately lang po kayo sa aking official na Facebook page kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Take time out daw, Taurus. O, labas-labas din paminsan-minsan para mahanginan ka naman o maarawan. O, para makapaggala-gala ka naman. No? Makapag-relax with your friends or family. No? Take time na mag-enjoy and mag-unwind. Yan, mag-relax. Time to let go. May mga endings or may mga dapat ka nang i-give up dito sa first week ng April, sabi ni Groundhog Spirit. Okay? Siguro ito yung mga bagay na talagang hanggang doon na lang, no longer for your highest good, kaya siguro it's best na bitiwan mo na lang yung mga yan, i-let go, emotions man yan, or kung ano man, mga bagay or tao. Peacock Spirit, let it shine, kagaya ng kay Aries. Yung mga hidden talents mo dyan, na kinukulob-kulob mo, Taurus, it's time na ipakita mo yung kung anong meron ka. No? Let it shine, wag mong itago, wag mong ikulong sa baul. Kumbaga may reason bakit ibinigay sa atin yang ang mga gifts na yan, mga talents na yan, para i-share natin sa iba, para tayo ay maka-inspire, nakatulong, makapagpasaya, kumbaga para maibahagi natin sa iba sa kung ano mang way na makakatulong, no, or makaka-inspire sa iba yung mga gifts natin. Baka kasi may mga talento ka pero nahihiya ka, no? Ayan, wag. Kaya nga binigay yan sa atin ni God para ibahagi natin. Ibahagi natin itong magagandang katangian natin. Pwede natin i-share sa iba, makatulong, maka-inspire, kapulutan ng aral ng iba, di ba? Seven of Swords energy, Ace of Cups, Four of Swords, and Ten of Cups. So, pagdating sa family, mukhang okay naman, no? You have the Ten of Cups. There is a much needed break ngayong first week of April, Taurus. Kailangan talaga mag-break. Ayan, no, take time out. Take time out at saka Four of Swords. No. Nautusan ka talaga na pagbigyan mo naman sarili mo, mag-unwind ka naman, magpahinga ka naman, no. Pwedeng iba sa inyo, kailangan nyo ng bakasyon, pahinga, time na maipahinga yung katawan, yung isip. I-detach yung sarili sa kung ano man yung dapat yung i-detach dyan. Time to let go, ayan. Kumbaga mag-unplug.
Unplug mo muna yung sarili mo. Out of order muna. And then, pag okay na, diba? At saka ka, mag-fight uli. Kasi parang hindi ko alam, karon ba kayo ng, nade-drain na ba kayo? Pagod na pagod? O super stressed? Ayan. Kailangan mong mag-unwind, mag-relax, magpahinga, magbakasyon, no? Para makapag-break naman yung yung isip mo rin dito. Ayan, oh. Kailangan din makapag-break ng isip mo. Baka nabubugbog mo na yung sarili mo eh. Overwork, no? Tinutodo mo. Hindi ka masyadong hindi ka na nakakapagbakasyon. Kumbaga, kung yung mga gamit nga, minsan kailangan i-shutdown eh. Diba? Kumbaga, bumibigay din pag tuloy-tuloy ginagamit, no? Hindi pinapatay. Minsan ganun. So, parang tayo rin, mga tao ganun. Nadideplete din tayo eh. Nasusobrahan minsan. Kakalimutan na yung self-care. Ayan, self-care. 7 of Swords energy. Parang energy ng pumupuslit. Yan yung napipil ko. May gustong tumakas, umiwas, dumidiskarte ng palihim. Kung makakalusot, no? Ganong energy na napipil ko sa 7 of Swords. Okay? Kung sino man ito. Ace of Cups, no? Pwedeng iba sa inyo. There is a renewal of feelings. A relationship. Romantic man to or friendship. Basta parang may renewal dito. Okay, pwedeng iba sa inyo. Renewal ng contract or offer, job offer, or romantic encounter. Parang nagsisimula na uling bumalik yung feelings or nagsisimula ng magkaroon ng attraction. Basta, parang may nadidevelop dito. Nagkakaroon unti-unti ng ng awakening yung iyong feelings. Ayan, o. Parang nagising yung damdamin yan. Meron something dito na parang tinubuan, nagkaroon ng feelings, nagising yung damdamin, no? Parang meron ding mga realization dito wherein parang nabuksan yung mata mo about something. Nabuksan yung mata mo about a realization. Ano ba yun sinabi ko? Nabuksan yung mata mo about a situation. Ayan. Na parang nagising ka sa katotohanan and nagising yung damdamin mo about something. Ayan. Basta may ganyan eh. Napag-usapan na natin itong 4 of Swords, no? Yung self-care, kailangan bakasyon, pahinga. 10 of Cups, no? Ito na nga. So, pagdating sa family, nakikita ko, happy. So, may asawa ka na, may mga anak, or family, mga kapatid, magulang, ayan. So, nakikita ko, kompleto kayo, masaya naman kayo dyan, all is well pagdating sa family, sa bahay, kumpleto naman, no? Kumbaga wala namang mabigat na problema. So, kung kahit papano, you feel blessed kasi okay pagdating sa family, kumpleto kayo, masaya kayo, no? And sama-sama. Pagdating naman dito sa love life mo, you have free yourself. O, diba? Kailangan mo munang dumistansya with the 4 of Swords. So, nabibili ko dito is something na kailangan nyo muna ng break.
or time apart sa isa't isa ng person mo. Ayan, kailangan nyo munang distansya, space, pahinga muna, time out muna sa isa't isa. Para makapahinga, makapag-isip-isip. Oh, you are enough. The person you are meant to be will love you the way you are. Don't need to change, Taurus. Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Hindi mo kailangan magparitoke or kung ano man mga dapat mong tanggalin. Baguhin sa sarili mo para lang mahalin ka ng person. No, baka kasi nagkakaroon ka ng feelings of inadequacy. Yung feeling mo hindi ka sapat, feeling mo hindi ka na-appreciate, or feeling mo kailangan mo munang gawin tong mga ganitong bagay para lang mahalin ka niya. No. No? Pwedeng iba sa inyo nagkakaroon kayo ng feeling ng inadequacy or feeling nyo may kulang or insecurity. No? Kasi nga, nag-i-stem yan dahil pwedeng iniisip nyo, baka hindi kontento yung person nyo sa inyo, hindi kayo na-appreciate, no? Nadededma, nababaliwala, yan yung mga ganyan yung pinagmumulan yan eh. So, para tuloy tinutubuan ng insecurity or yung feelings ng inadequacy na parang feeling mo hindi mo siya nasa-satisfy or parang may kulang, no? Law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. So, kung ano man daw yung minamanifest nung iba sa inyo na Taurus pagdating sa love life ninyo, mukhang yun yung mapapa sa inyo. Soon. Ayan, soon. So, malapit na. No? Kung ano man yung mga minamanifest ninyo. Ayan, if you have been manifesting this, so, kung kiniklaim mo tong relationship na to, minamanifest mo itong person na to, malamang sa malamang, maano mo yan, mapapa sa iyo rin yan. No, ayan. Meron ditong something na mapapa sa inyo, yung iba ditong Taurus, no. So, yung parang para sa mga single, pwedeng magkaroon kayo ng yung ideal na partner or relationship na minamanifest ninyo. Tignan na natin yung closing message mo, Taurus. Ignite your passion. So, yun na nga, let it shine. Sabi ko nga, diba, huwag kang mahiya. Oh. Do not be afraid na gawin yung gusto mo, Taurus. Huwag kang mahiya na ipakita kung ano ikaw talaga. Ito, yung kung mga talents mo, huwag mong kulubin. No? Basta, hindi mo kailangan mahiya dito. Dapat nga maging proud ka eh. Na way na hindi mayabang, maging proud ka and i-share mo ito kung ano mang meron ka. No? Ignite your passions. Itong first week is magandang time na maging inspired ka, ganahan ka gawin yung mga gusto mong gawin talaga. No? Kung ano yung passion mo, gawin mo. Diba? Para saan pa itong mga passions na ito kung hindi naman natin gagawin, 'di ba? Kung yan talaga yung tinitibok ng puso mo, yung passion mo, why not, 'di ba? Basta hindi naman masama, no? Hindi ka naman nakakaano ng iba, nakakaargabyado ng iba, at hindi naman masama yung mga passions na yan. Sige lang, go lang, okay? Take care and God bless, Taurus.